Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa second Sunday of Easter at tayo po ay nagpapasalamat muli sa pagkakataon na tayo ay magkakasama-sama para sa online pagsambahay at sa mensahe na ibibigay sa atin sa araw na ito. Tayo po ay sumandaling yumuko, tayo manalangin. Dakila at makapangyarihang Diyos, maraming salamat po sa araw na ito na muli po ninyo kaming tinipon kahit kami magkakalayo sa kanya-kanya po namin mga tahanan ay pinagsasama-sama po ninyo kami sa pamamagitan ng technology na ito. At dalangin ko po, Panginoon, na patuloy ko kayo mangusap na mayroong kapangyarihan sa patnubay at kapangyarihan ng inyong banal na Espiritu. Buksan po ninyo ang aming mga puso at isipan. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Kristo Jesus. Amen.
Nais ko pong basahin ang talata na ating pagbubulay-bulayan. Binasa na po natin kanina ito doon sa ating pagbasa ng Biblia sa Sagutang Pagbasa. Pero gusto ko pong basahin ito sa New English Translation. Sa 1 Peter chapter 1 from verse 3 through verse 9. At ganito po yung ating mababasa. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. By His great mercy, He gave us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. That is, into an inheritance imperishable, undefiled, and unfading. It is reserved in heaven for you, who by God's power are protected through faith for salvation ready to be revealed in the last time. This brings you great joy, although you may have to suffer for a short time in various trials. Such trials show the proven character of your faith, which is much more valuable than gold. Gold that is tested by fire, even though it is passing away, and will bring praise and glory and honor when Jesus Christ is revealed. You have not seen Him, but you love Him. You do not see Him now, but you believe in Him. And so, you rejoice with an indescribable and glorious joy, because you are attaining the goal of your faith, the salvation of your souls. Pinagpala ng Panginoon ang pagkakabasa ng kanyang mga salita. Lahat po tayo ay umaasa na matatapos na ang pandemic na ito. Gusto na nating bumalik doon sa ating normal na kalagayan ng ating mga buhay. We are all hoping that this pandemic will end very soon. We want to return to a normal state of our lives. Kung hindi po natin gagawin at susundin na may katapatan ang iniutos ng ating pamahalaan, hindi natin masasabi kung hanggang kailan matatapos ang COVID-19. If we do not follow faithfully yung protocol to prevent transmission of COVID-19 na sinasuggest o inuutos sa atin ng ating gobyerno through the Department of Health, we are expecting na hindi po tayo matatapos dito. There will be uncertainty when this pandemic will end. Nabubuhay po tayo ngayon sa panahon ng kawalan ng katiyakan. We are living in a time of uncertainty. In the history of the world, there have never been events that have not ended. Kung titingnan po natin sa kasaysayan ng ating mundo, wala namang mga bagay na nagpapatuloy. Lahat po ay mayroong katapusan. Hindi lang natin masasabi kung sino o ano o sino ang mauuna. Kung yung iba sa atin ay sabi nga pwedeng matapos ang pandemic na ito na nandito pa tayo, at meron na rin mga tao na nauna sa atin, hindi na nila naranasan. Yung iba, marami sa atin, kung loloobin ng Diyos, makikita at mararanasan natin ang katapusan ng COVID-19. Amen po ba? Amen. If there is anything important that we can do together in the midst of this crisis and uncertainties, is to humble ourselves before God and pray sincerely. Kung meron man tayong magagawa na pinakamahalaga na maaari nating gawin sa gitna ng krisis na ito at kawalan ng katiyakan, ay yung tayo po ay magpakumbaba sa harapan ng ating Diyos at lahat tayo sama-sama na taimtim na mananalangin. Sa araw pong ito, meron pong 3 bagay na nais kong ipahayag sa atin. 3 bagay na dapat nating pagkaisahan sa atin pong pananalangin. At ito po yung title ng message ngayong umaga. Pray big. Let us pray big. Yung salitang big, yung word na big is an acronym. At gusto ko pong tingnan natin. First, let us pray that each of us will be a, letter B, blessing. Tayo po ay maging a blessing first and foremost kanino? To God. Dahil nga kung tayo ay nagiging pagpapala sa ating Diyos, ang ibig sabihin nun, dahil nagiging pagpapala na rin tayo sa ating mga kapwa-tao. Kasi hindi nga natin pwedeng sabihin na
pinaglilingkuran at sinusunod natin ang kalooban ng Diyos, kung tayo naman ay hindi mabuti sa ating mga kapwa-tao. That's why, first and foremost, no, ipanalangin po natin na tayo po ay maging blessing, no, to our God. Manalangin tayo na ang bawat isa sa atin ay maging isang pagpapala sa Diyos. Ang sabi po ni Apostle Peter dito po sa ating text, verse 3, "We thank the God and Father of our Lord Jesus Christ because of His great love for us. He has given us a new life through the resurrection of Jesus Christ from the grave, and this has given us a living hope." Sabi dun sa Tagalog translation, pasalamatan natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo dahil sa laki ng habag niya sa atin. Tayo'y binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo mula sa libingan. At ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa. Ang pinakamainam na pagpapasalamat sa Diyos ay yung maging pagpapala ang ating mga buhay sa Kanyang paningin. Hindi magiging lubos ang pasasalamat natin sa Diyos kung walang tunay na pagpapakumbaba. Ito pong element of humility, napakahalaga po ito. Without true humility, we would not be fully expressed our gratitude to God. Ang manifestation ng humility to God is obedience. Kung tayo po ay nagpapakumbaba, madali ho tayo nakakasunod sa Panginoon. And when we obey God, that's our expression. Ito po yung nagiging expression of love towards God. At ang Diyos ay nalulugod sa atin. That's the reason we need to pray that our lives will be a blessing to God. Secondly, let us pray that each of us will receive, letter I, doon sa big, inspiration. Inspiration by God's revelation of His spoken word. Ulitin ko po, no? Panalangin po natin that we receive inspiration by God's revelation of His spoken word. Ano pong ibig kong sabihin dito? Hindi lang natin nababasa ang salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Madali hong basahin, no? Pero marami sa atin hindi nga nagbabasa at hindi nagpapahalaga. Kaya napakahalaga na ikaw ay merong regular time for your personal devotion, yung pagbabasa ng salita ng Diyos. Sabi nga, do not let the word of the Lord depart from your mouth, meditate on it day and night, so that you may be careful to obey everything that is written on it. Then you will become prosperous and successful. No? Napakahalaga po yung salitang yun na ibinigay ng Diyos kay Joshua. Kaya nga, yung salita ng Diyos na nakasulat na nababasa natin, mahalaga po yun dahil kung wala tayong binabasa, ay hindi rin magkakaroon ng tinatawag na pagpapahayag ang Diyos. Buhay ang salita ng Diyos. No? So, ibig sabihin, nagkakaroon po ng personal na revelation. Yung kanyang salita na written word ay nagiging spoken word. Nagkakaroon tayo ng personal na pagkaunawa, nagkakaroon ng kahulugan sa atin, at nagiging buhay ang mensahe. At dahil nga meron tayong tinatanggap na buhay na mensahe, because of God's revelation of His spoken word to us, narinig natin sa ating puso, sa ating spirito, yung salita ng Panginoon, nagkakaroon din tayo ng kapangyarihan upang magawa at maggamit itong ipinahayag ng Diyos sa atin para sa ating buhay. At sa marami pang mga bagay na gusto ng Panginoon na ma-accomplish natin. Dahil kapag galing sa Diyos ang salita, buhay ito, may kapangyarihan ito. Kaya ang ating Panginoong Jesus, iniintay niya yung revelation ng kanyang Ama. Bawat araw, no, humihingi siya ng kapahayagan. Bagamat alam niya ang scripture, pero yung revelation na galing sa Diyos na kanyang Ama, hinihintay niya. Merong pangyayari, alam mo natin ito, katatapos lang natin sinelebrate ang yung Last Supper, no, itong Thursday, ay sabi, noong kumakain ng ating Panginoon, pagkatapos niyang isausaw yung kanyang tinapay at ibinigay kay Judas, sabi rito sa John chapter 13, 27 to 28,
merong inilagay si Satanas sa isip ni Judas. Let me read this sa English version. Ang sabi dito, and after Judas took the piece of bread, Satan entered into him. Jesus said to him, what you are about to do quickly. No? At sabi doon sa verse, now none of those present at the table understood why Jesus said this to Judas. Sabi nga, kung si Satanas kaya niyang maglagay sa isip ng tao ng mga bagay na gusto niyang ipagawa, edi mas lalo na ang ating Diyos. No, if we will ask for God's inspiration through the Holy Spirit, that His Word, yung kanyang written word ay maging spoken word na maririnig natin, magkaroon ng revelation para ito yung ating magagawa. Kaya dito po sa ating binasa, si Apostle Peter, meron siyang inspired revelation coming from God. At sinulat niya ito sa 1 Peter chapter 1 verses 6 and 7. Sabi rito, this brings you a great joy, although you may have to suffer for a short time in various trials. Such trials show the proven character of your faith, which is much more valuable than gold. Gold that is tested by fire, even though it is passing away, and will bring praise and glory and honor when Jesus Christ is revealed. Dito merong revelation si Peter. Pinapalakas niya ang loob ng mga Christian na nakakaranas ng paghihirap, no? At kaya pwede natin itong i-apply sa atin. Dahil itong revelation na ito ay para sa lahat ng mga mananampalataya na dumadaan sa matinding pagsubok tulad natin ngayon sa ating panahon. Kaya yung mga revelation na yan, kapag yan ay inilagay ng Panginoon sa puso natin at sinabi natin, ito ay nagbibigay ng inspirasyon din, no? Nagbibigay ng peace, joy sa puso ng mga taong nakakarinig. Kaya ipanalangin natin, hingin natin sa Panginoon yung inspiration of God's spoken word so that we can withstand all these trials and temptations na atin pong nararanasan. And then thirdly and finally, let us pray that each of us will continue to walk in letter G. Doon po sa big, godliness. In 1 Peter chapter 1, 8-9, it says, you have not seen Him, but you love Him. You do not see Him now, but you believe in Him. And so you rejoice with an indescribable and glorious joy, because you are attaining the goal of your faith, the salvation of your souls. Kaya nga mahalaga po, ito yung goal natin, manatili tayo sa pananampalataya. Kaya sabi nga, ang manatiling tapat hanggang wakas ay maliligtas. Meron pong dalawang bagay na pwedeng mangyari. At ito ay kung ayon sa kalooban ng Panginoon, hindi ho tayo, sabi nga, malalagay sa alanganan dahil ang Diyos ang may hawak ng ating buhay. Ang ating pong panalangin lahat, nagkakaisa po tayo na matapos na po itong pandemic na ito. At kapag ito ay natapos, ang gusto po natin, nandito pa rin tayo. No? Naranasan natin yung kagandahang loob ng Diyos, yung pag-ibig ng Diyos, yung kapangyarihan ng Diyos. Sa gitna nitong ating pandemic na naranasan sa buong mundo, may mga anak ng Diyos na nanatili sa kanilang buhay na matatag dahil nga sila ay naging tapat sa kanilang pananampalataya. Pero yung pangalawang bagay, meron din naman tayong mga kapatid sa pananampalataya na nagsakripisyo na ng kanilang buhay. Hindi na natin kasama ngayon. Hindi na nila makikita yung pagtatapos nitong pandemic na ito. Pero sabi nga, kung sila'y nanatiling tapat sa kanilang pananampalataya hanggang wakas, nasan po sila? Nandun po yung kaligtasan, yung pangako ng Panginoon ay nagkaroon po ng katuparan sa kanila. That's why remember this. Pray big. Sabihin nyo nga, pray big. Yan. Pray that all God's children will be a letter B, a blessing to God. That each one of us, secondly, will receive letter I, inspiration from God's revelation of His spoken word. And thirdly, pray that each one of us will continue to walk
in godliness. That's our letter G. So, pray big. This is my prayer in the powerful name of our Lord Jesus Christ. And all of God's children will say, Amen. So sweet to trust in Jesus, just to take him at his word, just to rest upon his promise, just to know thus saith the Lord. Jesus, Jesus, how I trust him, how I proved him o'er and o'er. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust him more. I'm so glad I learned to trust him. Precious Jesus, Savior, friend. And I know that he is with me, will be with me to the end. Jesus, Jesus, how I trust him, how I proved him o'er and o'er. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust him more. Jesus, Jesus, how I trust him, how I proved him o'er and o'er. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust him more. I'm so glad I learned to trust him. Precious Jesus, Savior, friend. And I know that he is with me,
will be with me to the end. Jesus, Jesus, how I trust him, how I proved him o'er and o'er. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust him more. Jesus, Jesus, how I trust him, how I proved him o'er and o'er. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust him